Ito pag break even naman yung cost at saka yung revenue. Pag ibig sabihin ng break even, walang profit, walang loss. So just enough lang para mabawi mo yung nagastos mo sa cost. So yun yung ina-attain ng bawat business. So yan sa cost function, which is linear, out of yung na ano natin na yung sa y is equal to mx plus b. Ito ngayon yung kanilang break-even scenario. Yan, kung makikita nyo sa taas, yung 80x is equal to 20x plus 10,000. Ano yan, di ba? Slope-intercept form yan. Yung y, yung cost function yan. So, kung break-even yan, kailangan mo lang mag-produce ng number of units to break-even. So, yan yung paraan ng pagkuha. Yan yung applications ng linear functions used in business. So, yan, yung pagko-compute ng variable cost, yung break-even, ayan, yan yung mga senaryong ginagamitan ng linear equation. So, yun, yung mga concept natin pala sa algebra, hindi lang sa calculus mga concept natin sa algebra, kagaya nitong y is equal to mx plus b, algebra concept ito. Pero ginagamit din sa business. Na marami sa ating mga estudyante ang kinakalimutan. Siguro, yung mga kumukuha ng BA o Business Administration, maalala to. Pero ito yung sa mga gaya ko, na hindi naman BA grad, pero may MBM o may MBA na required din na pag-aralan. Kasi itong mga bagay na to, ito yung mga additional things na kailangan mong malaman. Na kung alam mo itong mga bagay na to, advantage na sa'yo at sa company kukuha sa'yo dahil meron silang empleyadong katulad mo. Kumbaga, kahit saan ilagay pwede. Kung hihingan ka ng honest opinion, hihingan ka ng tumulong ka sa paggawa ng analysis regarding sa situation, magagawa mo. Kaso nga lang, para maging tech yung dating o techy yung dating, yung mga given sa problem is kung IT tsaka kung yan, mga semiconductors, integrated circuit, modems and routers, yung mga ganun, yung UTP cable, yung mga ganun, yun yung mga ilalagay mo sa problem para magmukhang comsci tsaka IT, pero same process yung pagsosolve, same process yung inihingi. So yun lang po.